Kumusta po kayo lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa PH Trending. Mabilis ang update muna tayo kaugnay diyan sa fundraising para dito kay Nanay LV. Nasa 941,956 na po ang nalilikong na pondo para dito kay Nanay LV. Pero ito po ang pinakaimportanteng usapin ngayon. Yung mga gustong tumistigo dito kay Nanay LV Vergara, gusto pong itumba. Ang tanong, sino po ang gustong magpatumba dito kay Kadodong? Yung isa sa mga kasambahay na gustong tumistigo at gustong magbigay ng testimonya sa Senado na totoo yung mga sinasabi ng kampo nitong si Nanay LV Vergara diyan sa Senado. Sino po kaya? Paki-comment po sa baba kung sino po ang sa tingin nyo ang merong motibo para ipatumba itong si Kadodong. Paki-comment po sa baba at ng ating mapag-usapan yan sa comment section. Hayun na nga no mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, isang like, isang mabilisang like po. Isang like lang po, masaya na po tayo dito sa PH Trending. Hayun na nga no mga kababayan, nagsalita na po itong si Senator Jingo Estrada diyan sa plenary. Kaugnay nga diyan sa tangkang pagpapatumba dito kay Kadodong na gustong tumistigo para dito kay Nanay LV Vergara. No? Gusto po niyang patutuhanan yung mga testimonya ni Nanay LV Vergara diyan sa mga susunod pang hearing sa Senado. Ang tanong ng ating mga kababayan dito mga kababayan, sino po ang maimpluwensya mga maimpluwensyang taong gustong magpatumba dito kay Kadodong? Sino po ba ang mga kalaban nitong si Nanay LV Vergara? Yan po ang napakalaking tanong dito. Iisa lang naman po, ang mga Ruiz lang mo naman po, ang mga kalaban dito ni Nanay LV Vergara. At sila lang naman po ang umabuso di umano dito kay Nanay LV Vergara. Kaya naging ganyan yung pagmumukha ni Nanay LV, nabulag, napakarami pong na-deform na po yung pagmumukha niya. Ngayon, itong si Kadodong, gusto po niyang patutuhanan yung mga testimonyang sinabi si Nanay LV diyan sa Senado. Kaya gusto po siyang itumba ngayon. Kaya naman mga kababayan, dito po sa videong to, sana magtulong-tulong po tayo na i-share tong video para at least mabigyan ng kalinawan itong issue na to na talaga namang gusto pong patahimikan yung mga gustong tumulong kay Nanay LV Vergara. Ang garanti po ng mga ating mga senador dito na talagang hindi po nila titigilan tong issue na to. At kung sino man yung mga gustong magpatahimik sa mga gustong tumistigo dyan sa Senado, humanda-handa kayo sa ating mga senador. Huwag na natin patagalin ito mga kababayan. Heto na po ang buong video. Isang mabilisang like po mga kababayan. Umpisa na natin Mr. to. Heto na. President, Mr. President, Ayan na. I would like to bring to the attention of this August Okay. chamber the Mm. latest development on the case of the abused Kasambahay, LV Vergara, which the Senate Committee on Justice and Human Rights, under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Mhm. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Grabe. Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay Grabe. tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng Ibang employers ni klase. LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente Naku ng po. bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Kakatakot Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. Kasi po mga kababayan, yung si Dodong, siya po yung corroborate doon sa testimonya nitong si Nanay LV Vergara. Kaya talagang napaka-vital niya po dito sa ano na to, dito sa usapin na to, no? Napaka-importante po nitong si At dahil Dodong. na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat ng mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Naku po. Dalawa pang dating mga tauhan
ng mag-asawang Ruiz Nakakatakot tong mga Ruiz na na to. sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick, if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act number 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na LV, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating Ibig sabihin, itong pamilya Ruiz, hindi basta-basta. mga Yun umiiral lang na yun. batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. By the way, Mr. President, I will Mabuhay ka, Senator Jinggoy Estrada. Mabuhay ka. Kung gusto niyo po yung ginagawa nitong si Senator Jinggoy, isang mabilis na like naman po dyan. Maraming salamat. entertain interpolations after the period of amendments by Grabe. the good one in his bill, Mr. Senate President. Yes, Thank you, Mr. President. Yes, just for the record, he insisted that you all go ahead of him in the agenda today. So, Majority Leader? Mr. President, I think Senator Bato de la Rosa is raising his hand, Mr. President. Yes, our Ibang distinguished klase colleague po. from Bohol. And Mga kababayan, pakicomment po sa baba kung sa tingin nyo sino yung merong motibo para itumba itong si Dodong na gustong tumistigo at isabihin na totoo yung sinasabi nitong si Nanay LV Vergara. Pakicomment po dyan sa comment section kung sino yung merong motibo para itumba si Dodong. Davao, Grabe. Senator Bato de la Rosa is recognized. Just a short manifestation lang, Mr. President, Majority Leader. I wish to associate myself with the privileged speech being delivered by our good colleague, Senator from San Juan. Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is Nakakabilib si Senator Jinggoy. Bilib ako sa kanya. need to be focused on sa ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if Grabe. you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay Gustong itumba. Understood. inatim pa na Understood. patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was frustrated
murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunik sa CIDG because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local police sir dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of public order and dangerous drugs. Pag ganun ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police May dahil problema. influential yung mga suspect, ay Malaking problema siguro, natin. isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas Mm. na nag-experience ng ganun injustice na kanilang dinaranas ngayon. So I hope that, Mr. President, the Senator Tolentino will act swiftly on this case and he should call another hearing para mabigyan ng lesson itong mga suspect na ito, Mr. President. Dahil sobra na talaga. I hope Senator Tolentino will do that. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Before I recognize the two gentlemen raising their hands, Mr. President, I cannot help also, Mr. President, but join our distinguished colleague, Senator Jinggoy Estrada, in condemning in strongest terms this harassment against our kababayan, Dodong Vergara. Mr. Grabe. President, seeing that video Baklase na po- mismo baklase mga walang sarili hiya yung mong mga- pulis, hindi ka maprotektahan, sarili mong pulis sa iyong komunidad, hindi mo ma-exercise yung right mo to go around, Mr. President. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo. And I hope and pray Nakakalungkot po na talaga. gaya ng mga nakaraang pagkakataon, ang Senado ay tumayo at nanindigan para ipagtanggol ang marginalized sector of our society. At hindi tayo dapat pumayag, Ginoong Pangulo, na magpatuloy ang ganitong uri ng gawain na maging palakasan system. Pati doon sa kitang-kita naman, Ginoong Pangulo, yung ginawang pangaharas at pagmamaltrato sa ating maliliit na kababayan. With that, Mr. President, may I move that we recognize Ibang Senator klase. Francis Tolentino, the chairperson of Before our we Justice. recognize Senator Francis Tolentino, I was wondering about that because there was a video. What were the two policemen doing going back and forth? Were they scouting the area? Were they unfriendly forces or were they trying to secure the? They were looking for him. They were obviously harassing, Mr. President, Tumutulong. our kababayan, Dodong Vergara. And as mentioned by Senator Bato during the hearing, the concerned personalities were asking not to allow the local police to meddle and be part of this investigation because they feel that they're Grabe. not safe. Thank That's a you, sad Majority fact, Leader. Mr. President. Thank you, Majority May impluensya pala yung mga Ruiz na yan. Ibang klase po. Leader. Senator Tolentino is seeking Senator the floor. Mr. Tolentino is recognized. Thank you, Mr. President. I thank the good gentleman from Nakakalungkot. San Juan for reiterating again the need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for Manang LB Vergara. Rest assured, Mr. President, that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the Regional Police Director of Mimaropa around 10:30 p.m. last night. Mr. President, General Joel Doria assured us that alias Dodong will be secured. Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that alias Dodong will be brought to safety within the premises of CIDG in Calapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata and we are moving forward to have even Manang LB Vergara be placed under the witness protection Dapat talaga i-secure si program. Nanay LV Your dito. committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LB who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LB Vergara.
Hindi pa ho tayo Mm. titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz Copol, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Approve. Estrada, Ayos. Galing. and even Senator Tulfo before during the first hearing. I think this will not just be highlighted but justice will be served, Mr. President. Yun lamang po at ulitin ko ang inyong Mabuhay. ay tuloy-tuloy po ang pagtrabaho dito. Maraming salamat, Mr. President. Maraming Mr. President. salamat, the chairperson of the Mabuhay, Committee on Justice Senator and Human Tolentino. Rights. Yes, Senator Bato de la Rosa. Just a short, Mr. President, I might be misconstrued as to not having having a trust and confidence to the local police, Mr. President, with my previous statement. But in fairness to the local police, they have my full trust and confidence. I'm just re-echoing the sentiment of Dodong being an ordinary citizen na talagang marginalized na tao. Tapos ngayon, just to emphasize, I am not emphasizing the inefficiency of the police. No, I am emphasizing ang lawak ng saklaw, ng clout or influence itong mga suspect na ito. Kaya nakapagsabi si Dodong ng ganon. Takot siya. Pero in fairness to the local police, they will not, they are performing their job. They are enforcing the law without fair or favor. But in-emphasize lang talaga natin na natakot si Dodong. Yun lang, Mr. President. Maraming salamat. Baka mamaya magalit sa akin yung local police. I trust them fully, Mr. President. Thank you. Thank you, my dear colleague. Senator Jingo Estrada is also seeking the floor, Mr. President. Senator Estrada, you are recognized, sir. Thank you, Mr. President. I was just informed by my staff that the siblings of LV Vergara has been requesting that they be placed also under the Witness Protection Program and Ano also po? to have an additional security, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you for that, on the Thank you. record. Mr. President, Senator Robin Hood Padilla is also seeking the floor. I move Ito, that he be Senator recognized, Robin na Mr. po ito, President. mga Distinguished kababayan. colleague, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, mahal na Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong magpugay sa ating mahal na Senador Jingo Estrada sa pagtindig sa ating mga kasambahay. Mabuhay ka, At, kanya po Senator itong Jinggoy. legacy talaga. Ang hinihiling ko lamang po, mahal na Pangulo, sana po ay maging mas gigil tayo sa issue na ito. Sapagkat pagka ang ating mga kasambahay ay namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po ay gigil. Pero sa usapin na ito, dapat po mas gigil tayo sapagkat yan, nandito totoo yan. mismo sa bayan natin ang Correct. nagbibigay ng ganitong klaseng pagmamaltrato. Napakasakit Correct. pong tanggapin. Napakahirap namnamin. Pero dapat po, inshallah, mahal na Pangulo, ay bigyan po Inshallah. natin to ng pansin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayun ang mga kababayan, dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line dito, meron pong gustong trumabaho dito kay Kadodong. Mag-ingat po kayong lahat. Ang laging bilin ng ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Mahalin po natin ang Pilipinas.